po ako sa Lyceum Batangas, year 2003. Ang course ko po ay Commerce, Major in Financial and Management Accounting. At noong 2008 po, mga kapatid, mga minamahal, nakapagbasa po ako ng Bible. Nabasa ko po sa Bible ang 10 utos ng Diyos. At yun po ang nagtulak po sa akin upang iwan ko po ang pagiging Catholic. At nung ako po ay nasa buhay Catholic, ang buhay ko po ay masasabi ko po magulo. Sapagkat wala po akong ginawa noon nung ako po may trabaho kundi mag-inom. Talagang workaholic. Kasi pagkatapos ng trabaho, nandyan lang yung tindahan at mag-iinuman na kami. So, nagkaroon po ako ng bisyo, alak, sigarilyo, at sa pagpapatuloy ko po sa aking trabaho, ay natikman ko rin po ang droga. At noong 2008 nga po, nung nabasa ko po ang Bible, yung 10 utos ng Diyos, yun po ang nagtulak sa akin upang iwan ko ang pagiging Catholic. Then from 2008 up to 2014, wala po akong sinisimbahang church. So kung nakakapasok man po ako sa Catholic, ayun po dahil kapag ako ay away sa kasal o mag-aanak sa binyag. Aside from that, wala na po. And then dumating po sa akin na talagang nakikita ko sa aking sarili na ako po'y lumulubog sa kasalanan. Sapagkat bukod sa alak, sigarilyo, droga, ay nagkakaroon din po ako ng mga, para po sabihin natin, Sabado nights, or sabihin na natin beer house. So talagang naramdaman ko po sa aking sarili na ako po'y makasalanan. At kaya naman po, pagdating po ng 2014, February 26, sinabi ko po sa aking sarili, gusto kong magpabaptize ulit. Handa na akong kalimutan, talikuran ng aking mga kasalanan. Gusto kong magbalik loob sa Panginoon. Yun po ang aking sinabi noong February 26, 2014. So pagdating po ng mga last week of March, naghanap po ako ng Christian Church. At pumunta po ako ng Lemery, doon po sa Nunong Casto. At pagdating ko po doon, yung church na pinuntahan ko ay sarado. Wala po ako nakakausap kahit isang member. At ganun pa man, sabi ko, mayroon pa akong alam na Christian Church, pupunta ako ng Balayan. Kaya lamang from Agoncillo ay napakalayo. So, ganun pa man, nangusap po sa akin ang Banal na Espiritu. At sinabi po sa akin ng Banal na Espiritu na puntahan mo ang iyong kumparing Marvin. Tapos sinabi ko sa aking sarili ay nga pala, yung aking kumpare, meron siyang Christian Church na sinisimbahan. So, pumunta ako sa kanya, nung makapunta ako sa kanya, sabi ko, Fred, samahan mo naman ako kahit 3 beses lang. Di ba meron kang Christian Church na sinisimbahan? Oo, Fred. Pero hindi na kami dito sa Nagpulong. Dito na kami kay Pastor Sosa. Hindi ko po siya tinanong kung anong pangalan ng church. Basta sabi ko sa kanya, walang problema, basta yan ay Christian Church. So sinamahan po niya ako, first Sunday ko po sa Baptist ay April 6, 2014. At nagsimula po ang aming pong Bible study ni Pastor Sosa noong April 11, Friday, 3 p.m. Lagi ko po siyang hinihintay every Friday, 3 p.m. At nabaptize po ako May 18, 2014. At ako po ay nagpapasalamat na ako po ay sa Baptist napunta. Sapagkat dito po sa Baptist ay nakilala ko po ng lubusan ng ating pong Panginoong Jesus. Na tinanggap ko po siya dito bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At simula noong April 6, 2014, mga kapatid, mga minamahal, ay talagang hindi ko po pinabayaan ang pagsamba. Sapagkat napakahalaga ng pagsamba. So yun po ang nais ko, na ayaw ko pumapalayo sa Panginoon. Kaya simula po noong 2014, wala po akong bala, wala akong plano, hindi ko pangarap na maging pastor. Subalit ito po ngayon sa inyong pong harapan at nangangaral ng salita ng Diyos, nagpapastor. At ako po ay nag-aral sa Bible Institute 2016, 1 taon. At nagpatuloy po ako sa Bible College 2017 at nakapagtapos po ako noong year 2021. At salamat sa biyaya po ng Panginoon, natapos ko po yung 5 taon. At sabi ko nga, matanda na ako. Pero mag-aaral pa ba ako? Pero sa biyaya po ng Panginoon, natapos ko po ang pag-aaral sa Bible School. At ito nga po, hindi makarapat-dapat, subalit pinagkatiwalaan po ng Panginoon na magkaroon ng gawain sa mataas na kahoy.
At ang pangalan po ng gawain sa mataas ng kahoy, Jesus Christ Bible Baptist Church. Yun po yun. At kami po ay nagpapasalamat din, isang kagalakan po sa amin na makapagsuporta po sa gawain po dito sa Mulanay. So mga kapatid, mga minamahal, yun po ang aking short testimony na simula nung ako po'y nakakilala, tumanggap sa ating Panginoon Jesus, lahat ng aking naging bisyo, lahat po yun ay akin ang tinalikuran at kinalimutan. So tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating pong mga Bible sa Revelations chapter 19 verse 11. Isang talata na lamang po ang ating pong babasahin at ito po ang tema ng inyong pong anniversary this morning, today. At kung nakita na po, isang malakas at masaya, amen. Yeah. Sabay-sabay niyo natin basahin. Ready? Read. And I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called faithful and true, and in righteousness he doth judge and make war. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, tunay na ikaw po ay dakila, tapat at totoo, na ikaw ang aming Diyos, na hindi nagbabago mula noon, ngayon at bukas, simula pa sa panahon po ni Moses, tunay na kayo po ay tapat at hindi nagbabago. Salamat po sa umagang ito na kami ay muli inyong pong kakausapin sa pamamagitan ng inyong pong banal na salita. At dalangin ko po sa oras nito, itago mo po ako, Ama, sa inyong pong likuran. Wala akong ibang hinihiling, kundi tanging pangalan mo ang may taas, ikaw siya makilala, mapapurihan, maluwalhati at maparangalan. Patawad po kami sa aming pagkukulang, mga kasalanan, Banal na Espiritu, patawad po. At dalangin ko po, ang bawat isa, nawa po Panginoon, ang inyong pong banal na salita ay tumimo sa puso't isipan. At tulungan mo po ang inyong pong gawain dito sa Mulanay. Pagpalain mo po ang mga kapatiran po dito. Kayo po siyang patuloy na magdagdag po dito ng mga taong maliligtas, mababaptize at maglilingkod po sa inyo. Pagpalain mo po ang buhay po ni Pastor Melchor at ang kanyang po buong pamilya. At dalangin ko po na ang bawat isa na nandito ngayon, patuloy mo pong bigyan ng kalakasang spiritual at kalakasang pisikal. Maraming salamat po aming Ama sa inyong kabutihan katapatan. Tunay na ikaw ay totoo, totoo ka sa iyong mga pangako, at tunay na talagang ginagawa mo lahat ng iyong pong sinabi mula dito sa inyong pong banal na salita. Pagpalain mo po ang pangangaral ngayong umaga, aking dalangin na ang bawat salitang lalabas sa aking bibig ay magmumula po sa inyo. Ito po ay aking samot dalangin, hinihingi na may pasasalamat sa pangalan ko ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, pwede na po. So mga kapatid, mga minamahal, bago po ako magpatuloy, nais ko lamang pong bigyan ng pansin yung devotion po kanina ni Brother Ed, ni Pastor Ed, na kailangan po natin na magkaroon ng renewing of mind, pagbabago ng isip. At kung hindi po mababago ang ating isip, hindi po natin magagawa ang paglingkuran ang ating Diyos. That's right. Kung hindi po natin magagawa ang baguhin ang ating pag-iisip, ay hindi po tayo magiging tapat sa ating Diyos. At ngayon po mga kapatid, buksan po natin ang ating pong Bible sa Colossians chapter 3 para magkaroon po ng pagbabago sa ating kaisipan. Una nga po, napakalaga na lagi tayong makikinig ng salita ng Diyos. At bago po magpatuloy mga kapatid, mga minamahal, I pray na wala pong ma-offend sa inyo. Na sino man po ang tatayo dito na pastor na mangangaral ng salita ng Diyos, huwag po kayo magagalit. Huwag kayong ma-offend kung kayo tinatamaan ng mensahe. Amen po ba? Amen ko po sa inyo, hindi namin alam ang inyong pinagdadaanan. Kami po ay tagapagsalita lamang dito ng salita ng Diyos. And I hope and I pray na bawat salita na inyong mapapakinggan ay tanggapin ninyo sa inyong puso na mayroong kagalakan. Amen po ba? Amen. Na talagang kung tayo tinamaan ng mensahe ng salita ng Diyos, ay baguhin na lamang po natin kung ano yung dapat baguhin sa ating sarili. Hindi po tayo perfect. Walang taong perfect dito. Amen po ba? Amen. So Colossians chapter 3 verse 1, ang sabi po dito, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ abideth on the right hand of God. Verse 2, set your affections on things above, not on things
in the earth. So mga kapatid, mga minamahal, tayo din mga Kristiyano na. We are heavenly citizen. Kaya sana po mga kapatid at mga minamahal, upang mabagong ating kaisipan, ay lagi po nating hanapin yung mga bagay na ayon sa langit, yung mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi mga bagay sa mundong ito. Kaya nga, malinaw po sinabi ng Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Sa akin pong buhay mga kapatid, mga minamahal, nung ako po'y tumanggap kay Kristo, tinanggap ko siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Nawalan na po ako ng pag-ibig sa mga bagay sa mundong ito. Na dati ang aking pangarap ay yumaman. Na pangarap ay yumaman maging katulad ng aking kapatid na milyonaryo doon sa aming bayan sa Consilio. Subalit nung ako po'y tumanggap kay Kristo, naging mananampalataya, nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, winalag ko na po ng halaga ang mga kayamanan sa mundong ito. Hindi ako naiinggit sa mga tao nakakapunta sa iba't ibang bansa. Hindi ako naiinggit sa mga tao mayroong magandang sasakyan. Hindi ako naiinggit sa mga tao nakakapagsuot ng mga mamahaling damit. So mga kapatid, mga minamahal, napakasaya ko na. Isang kagalakan sa akin. Nagkaroon ako ng contentment nung nalaman ko mayroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lahat ng tao sa mundo ito'y mayroong buhay na walang hanggan. Kaya sana sa ating pong buhay mga kapatid, mga minamahal, seek those things which are above. Set your affections on things above and not on things of the earth. Kaya sana ang laging nasa puso po natin ay talagang ang ating Diyos si Kristo. Ang nasa puso po natin paglingkuran ang ating Diyos si Kristo. So yun po mga kapatid, mga minamahal. So ngayon po puntahan po natin. Tatlong karakter po dito sa Bible ang gusto ko pong bigyan natin ng pansin upang patutuhanan that God is faithful and true. Sa aking buhay talagang patutuhanan ko mula ngayon at kahapon mula ngayon at hanggang bukas patutuhanan ko na ang Diyos ay tunay, na tapat at totoo. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay totoo sa kanyang mga salita. Ano man ang kanyang sinasabi, tunay na kanyang ginagawa. So ngayon po mga kapatid, mga minamahal, unang Bible character ang nais ko pong bigyan natin ng pansin ay si Jeremiah. Buksan po natin ang ating pong Bible sa Jeremiah chapter 20. Sundan niyo po ako, aking pong babasahin ang verses 1 to 6. Jeremiah chapter 20, verses 1 to 6. Sabi po sa verse 1, mga kapatid, mga minamahal, Now Pashur, the son of Emer, the priest, who was also chief governor in the house of the Lord, heard that Jeremiah prophesied these things. 2. Then Pashur smote Jeremiah, the prophet, and put him in the stocks. So mga kapatid, hindi na natin babasahin pa ang hanggang verse 6. So malinaw po dito sa verse 2 na si Jeremiah ay pinahirapan ni Pashur, ni Haring Pashur. Si Jeremiah ay kinulong. Ganun pa man sa buhay po ni Jeremiah, kahit naranasan niya ang kalupitang ito, kahit naranasan ni Jeremiah ang kahirapan, mga kapatid, mga minamahal, sinabi pa rin po ni Jeremiah sa Lamentations, buksan niyo po yung Bible, sa Lamentations chapter 3, verses 22 to 25. Lamentations. Alam niyo ba ang Lamentations? Ito po ay panaghoy. At panaghoy na talaga nandoon ang pagdadalamhati, nandoon ang pag-iyak ni Jeremiah, na kaya nga po Lamentations, si Jeremiah itinawag na the weeping prophet. The weeping prophet, na talaga sa kanyang paglilingkod, naranasan po ni Jeremiah yung mga kahirapan, naranasan ni Jeremiah ikulong. Amen po ba? Ganun pa man sa buhay po ni Jeremiah, siya pinagpatuloy sa kanyang paglilingkod, ng aral ng salita ng Diyos. At sinabi po ni Jeremiah, pinatutuhanan ni Jeremiah that God is faithful and true. Lamentations chapter 3 verse 22, sabi po dito mga kapatid, It is of the Lord's mercies that we are not consumed,
because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Amen. Nakakamangha, mga kapatid. Sa buhay ni Jeremiah, talagang pinatutuhanan pa rin niya na ang Diyos ay tapat at totoo. Sino sa atin ngayon na mga Kristiyano magsasabi nito na ang Diyos ay tapat at totoo? Na sa kabila ng kahirapan, pagsubok na pinagdadaanan, ay sasabihin mo, ipagsisigawan mo sa mundo, sa lahat ng mga tao, na ang Diyos ay tapat at totoo. Amen. Mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating buhay habang tayo nandito sa mundong ito, makita natin yung kabutihan, makita natin yung katapatan, makita natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay at totoo at makapangyarihan. Amen? Amen. Kaya ito po ang aking pinagpapasalamat. Aking napunta sa baptist. Sapagkat sa baptist tama ang turo. Sa baptist katotohanan ay tinuturo na si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. Hindi katulad ng nandiyan sa inyong tapat. Sinasabi niya nila na maliligtas kayo sa pamamagitan ng relihiyon. Mali. Prison. Kaya huwag kayong mahinggit kung malaki man ang kanilang simbahan. Huwag kayong mahinggit kung marami man sila. Amen? At malinaw po sinabi ng Bible, marami ang nagsisipasok doon sa maluwang ang pintuan na ang dulo ay kapahamakan. So sa buhay po ni Jeremiah, sinasabi niya, great is thy faithfulness. Jeremiah walang naging bunga. Hindi niya naakay ang kanyang mga kapatid. Hindi niya naakay ang kanyang mga kaibigan. Ang sino man tao ay wala siya naakay. Pero sinasabi ni Jeremiah, great is thy faithfulness. At ito rin po ang pagsisigawan. Tapat ang Diyos at totoo. Naranasan ko po yan sa aking buhay. Hindi ako perfect. May mga pagkukulang ako. Pero ang Diyos ay nanatiling tapat. Amen. So yun po si Jeremiah. Isa pa pong Bible character ang ating pong tingnan. Sabi po ng 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo doon sa Thessalonica. At sinabi din po niya sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 24, faithful is He that calleth you, who also will do it. Mga kapatid, mga minamahal sa buhay ni Apostol Pablo, makikita rin po natin sa kanyang buhay na siya po ay talagang dumanas ng kalupitan, na siya ay inusig at siya ay binato, na si Apostol Pablo ay kinulong. So buksan po natin ang ating pong Bible sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 7. 2 Timothy chapter 4 verse 6 and 7. Nandiyan na ba kayo sa amen? Amen. So sabi po ni Apostol Pablo, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. And Acts 20 verse 24, but none of these things move me. Amen? Na sinasabi ni Pablo na walang sino man, walang anumang bagay ang makakapagpaalis sa kanya, ang makakapagpatigil sa kanya sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Kahit siya naranasan niya ang kahirapan, kahit naranasan niya siya itapon doon sa kuweba ng mga leon, ang mga bagay na ito ay hindi makakapagpatigil sa buhay ni Pablo. At ganoon pa man, naranasan niya ang lahat ng ito. Anong sinabi niya? The Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Talagang sinasabi niya, ang Diyos ay tapat at totoo. Na kahit saan siya pumunta siya ng Corinto, sumulat siya sa Corinto, sa Corinthians, tingnan po natin, Corinthians chapter 1, verse 9, buksan niyo po. Na sana ang mga bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya na nagsasabing ligtas, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sana wala kayong ibang bukang bibig, kundi talaga sabihin ninyo ng inyong mga labi, ng inyong mga dila, na ang Diyos, si Kristo, ay tapat at totoo. Amen. Na sana'y walang mga Kristyano umaawit ng mga makamundong awitin. Amen? Mananampalataya ka na, paano mo sasabihin si Kristo ay tapat, ang Diyos ay tapat, tapos umaawit ka ng makamundong awitin. Na mga makamundong awitin ito, sino ba pinapupurihan? Sino ba natutuwa sa makamundong awitin?
Amen? So 1 Corinthians chapter 1 verse 9, ang sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos, God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. So nakita nyo, na talagang pinatutuhanan ng mga mananampalataya. At hanggang ngayon, marami pong mananampalataya nagpapatutuo ng ating Diyos ay tapat at totoo. Kaya sana sa ating pong buhay mga kapatid, makita natin ang katapatan, yung pagiging totoo ng Diyos. Hindi mo makikita ang kanyang katapatan, hindi mo makikita ang totoo ang Diyos sa iyong buhay kung pinababayaan mo ang iyong pagsamba. Kung tumitigil ka sa paglilingkod sa Diyos, kung kinakalimutan mo ang pagbabasa, pakikinig ng salita ng Diyos, kung hindi mo isasabuhay ang salita ng Diyos, hindi mo makikita ang kanyang katapatan at ang kanyang pagiging totoo. Kaya sana po mga kapatid, mga minamahal, ito yung araw, ito yung panahon na dapat tayo magpatuloy sa ating paglilingkod. Na huwag na nating pabayaan pa ang ating paglilingkod. Sapagkat tayo po mga kapatid, mga minamahal, ay nasa mga huling araw na. Right. Malinaw po pinag-utos ng salita ng Diyos, utos ng Diyos sa ating lahat, na tayo ang nalalabi sa ating buhay ay ating ipagamit sa kalooban ng Diyos. 1 Peter chapter 4 verse 2, that he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Kaya ako pinagpapasalamat nung ako'y tinawag magpastor, yung natitira sa buhay ko ay nais ko na lamang ipagamit pa sa paglilingkod, hindi na sa mga bagay sa mundong ito. Aanhin ko mga kayamanan sa mundong ito kung mapapahamak ang aking kaluluwa sa impyerno. Amen? Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, tinawag ako sa paglilingkod, hindi ako karapat-dapat. At nandoon ang aking willingness na kahit may kahirapan, may kalungkutan, may kabiguan, nandoon ang aking willingness na ako'y magpapatuloy, pero nandoon ang aking panalangin at sinasabi ko sa inyo, ipag-pray po ninyo ang inyong pastor. Tao lang kami. Nahihina, napapagod. Kailangan din po namin ng inyong prayer upang kami po makapagpatuloy. Marami na pong pastor na nawala sa gawain. Amen? So ganun pa man po mga kapatid, mga minamahal, ang nais ng Diyos sa atin that He no longer should live the rest of His time. Ito'y utos sa atin. Yung nalalabi na lang, tinan ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon, ang ating Diyos. Ang hinihingi ay hindi buong buhay, kundi yung natitira. Yung natitira. Ipagdadamot pa ba natin yung buhay nating natitira sa mundong ito? Ipagdadamot pa ba natin ito sa Panginoon? So that He no longer should live the rest of His time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. 2 Corinthians chapter 5, verse. Tingnan po natin ang ating Bible. 2 Corinthians chapter 5, verse 15. And that He died for all, si Kristo namatay para sa ating lahat, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Malinaw po mga kapatid, mga minamahal, hinihingi utos ng Diyos na talagang ang buhay natin ipagamit kay Kristo, ipagamit sa paglilingkod, ipagamit sa Kanyang gawain. Amen? Tayo iniligtas, hindi para maupo lamang dyan, kundi tayo iniligtas, binibigyan ng buhay, binibigyan ng lakas upang ang buhay na ito ay maging kagamit-gamit sa paglilingkod sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Amen. So mga kapatid, huwag kayong masasaktan. Tagapagsalita lang po ako dito. Yeah. Pinabasa ko po sa inyo ang salita ng Diyos. Na sino mang pastor na tatayo dito, huwag kayong ma-offend. At sasabihin ko ninyo na pinatatamaan kayo. Hindi na ako babalik next week. Hindi magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo at sa akin kung tayo ay ma-open, masasaktan sa salita ng Diyos.
Malinaw naman po sinabi ng mga talata sa Hebrews chapter 4 verse 12. Diba? For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Tumatagos sa mga kasukasuan, matalas sa alinmang tabak na magkabila ay talim. Kung nasasaktan kayo, nasasaktan din ako. Kasi magkabila yung talim. Kung sinasaksak ko sa inyo, hawak talim din, masakit din sa akin. So mga kapatid, mga minamahal, yun ang utos sa atin, hinihingi. Nakikiusap yung salita ng Diyos. Diba sabi nga kanina sa devotion sa Romans 12 verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren. Nandoon yung pamamanhik, pakikiusap. Salita iyon ng Diyos. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies. Kaya lang nakakalungkot yung mga Kristiyano. Saan nila inilalaan yung kanilang buhay, yung kanilang oras? Sa cellphone, Facebook, social media, TikTok. Diba? Nasaan sila kapag araw ng linggo? Nandoon sa mall, nandoon sa beach. Ang utos ng Diyos, ang utos ng salita ng Diyos ay, beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Amen. Tunay na tayo pinansa mga huling araw. Ang mga Kristiyano, nakikiayon sa takbo ng sanlibutan. Mga Kristiyano nagsasabing ligtas, mga anak ng Diyos, pero ang kanilang walang ibang nasa puso kundi mga bagay sa mundong ito. Diba? Maraming mga Kristiyano ngayon, mga kabataan, hindi sumusunod sa magulang, nananagot sa magulang. Tapos sasabihin natin Baptist tayo. Sasabihin natin Christian tayo. Sasabihin natin tayo tagasunod ni Kristo. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon. Tapos nananagot tayo sa ating magulang. Wow! Nasa huling araw na po tayo. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, ang tularan po natin yung mga Kristiyanong tapat. Kung mayroon mga Kristiyanong hindi tapat, tayo magpakatapat sapagkat God is faithful and true. Amen. Amen. Maraming Kristiyano ngayon hindi tapat. Totoo po yun. Pero sana tayo po ay maging tapat. Simula ngayon, ngayong araw na to, sikapin natin maging tapat. At sana pagharap natin kay Kristo ay sabihin sa atin, well done, thou good and faithful servant. Amen. Yun ang pinakamatamis na salita na ating maririnig mula sa ating Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. So ngayon po, balikan na natin. Nakita natin si Jeremiah, si Apostol Pablo yung kanilang buhay. Naghirap, nagtiis, pero pinagsisigawan, God is faithful and true. Naghirap, nagtiis, pero sila'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon. So tingnan po natin ang Revelations, chapter 1, verse 9. Alam niyo po, ang Revelations, ito po isulat ni John the Beloved. Amen? Si John the Beloved, nalingkod ni Kristo, sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos ay naranasang makulong kasama si Pedro sa kulungan. Yun po ay makikita natin na doon sa Acts chapter 4 verse 12 and 13 at si Pedro po, si John the Beloved ay wala siyang pinag-aralan. Mga kapatid, mga minamahal, sa paglilingkod sa Diyos ay hindi humalaga ang iyong status sa buhay. Hindi mahalaga kung ano natapos mo sa iyong buhay. Ang mahalaga sa paglilingkod yung puso. Puso ang mahalaga sa paglilingkod. Kaya sana ang puso natin, mga kapatid, mga minamahal, ay tama sa harapan ng Diyos.
Kasi kahit tayo gumagawa ng mabuti sa paningin ng Diyos, sa paningin ng ating kapwa, pero kung hindi tama ang puso natin, ito po'y baliwala. Amen? Revelation chapter 1 verse 19 na niyo po. Ang sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, I, John, who also am your brother and companion in tribulations. So si John ay talaga naghirap at talaga mayroong mga kapighatian and in the kingdom and palace of Jesus Christ was in the isles that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Si Apostol John mga kapatid, inilubog sa kumukulong mantika, hindi namatay. At dahil hindi siya mamatay, ang ginawa ng mga tao na umuusik sa kanya, sa halip na dalhin sa gamutan, sa isang bahay na kung saan pwede siyang gamutin, ay itinapon siya sa island of Patmos. Pero ganun pa man sa buhay po ni Apostol John, sinulat niya ang salita na ang ating Panginoong Jesus ay faithful and true. Na ang ating Diyos ay God is faithful and true. Tingnan nyo kung gaano katindi yung hirap na pinagdaanan ng mga alagad, ng mga mananampalataya nung una. Di ba napakatindi na yung kanilang kahirapan ay hindi pwedeng ipantay, hindi pwedeng ihambing sa ating kahirapan ngayon? Nakakalungkot, kunting ulan, kunting init, wala ang mga Kristiyano. Diba? Nawawala. Kapag nainitan, ayaw nang sumama sa soul winning. Pero yung mga mananampalataya noon, grabe ang hirap na kanilang pinagdaanan, pero sila nagpatuloy ng paglilingkod hanggang kamatayan, at kung sila bibigyan ng pagkakataong muling mabuhay sa mundong ito, paglilingkod pa rin ang kanilang nais gawin. So yung po sa Apostol John, sinulat ni Apostol John itong Revelation sa island of Patmos, na siya nag-iisa. Kailangan niya ng kasama, kailangan niya ng magpo-comport sa kanya. Pero ganun pa man sinabi niya, God is faithful and true. Amen. So makikita po natin dito mga kapatid, mga minamahal, unang puntos, the complement to the Savior. The complement to the Savior. Yung kanilang pagpupuri,